Life After Prison. By Silence You. Kabanata 941 hanggang 950. Kalokohan. Napakatigas ng ulo niya. Sino sa tingin niya? Paano niya lalabanan ang mga taga Skystream City Mansion? Maraming tao ang nagsimulang magbulungan at inisip na si Severin ay lubos na humihiling na patayin. Sabi pa nga ng ilan. Gusto kong ibigay ang espiritual na halamang gamot. Ano ba? Handa pa nga akong dilaan ang sapatos ni Draven kung tatanungin niya ako. Walang ideya ang lalaking iyon kung sino ang kinakalaban niya. Sumasang-ayon ako. Ang Jules ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Skystream Province. Walang sino mang maglalakas loob na saktan sila. Kahit na ang mga War Gods ay kailangang magpakita ng paggalang kapag nakipag-usap sila sa mga Jules. Komento ng isa pang tao. Mr. Draven. Di bale. Ayokong sabihin ng mga tao na binyo-bully ko ang isang binata. Halatang halata na nilamon ni Severin si Draven. Ayon sa init ng ulo ni Draven, hindi niya papakawalan ng madali si Severin. Gayunpaman, si Raikkonen ay nagpanggap na isang mabait na tao at hinikayat si Draven mula sa paghabol kay Severin. Sinabi ni Draven, Mr. Raikkonen, huwag kang mag-alala. Ito ay sa pagitan ko at niya. Maaari kang umiwas dito. At saka, malaki ang naitulong mo sa aking pamilya. Ang pagtulong sa iyo na makakuha ng espiritual na damo ay walang anuman. Kung hindi man lang kita matutulungan, mabibigo ako bilang young master ng Jules. Anong nangyayari dito? Noon lang, sa wakas ay napansin na ng mga taong nagtatrabaho para sa gobernador ng lalawigan at nilapitan nila ang lugar. Ang pangalan ng lalaki ay Kerem. May bigot siya at siya ang kapitan ng security team. Dalawang matipunong lalaki ang nakasunod sa kanyang likuran. Hoy, di ba ikaw si Dravenjol? Bakit ka nandito? Lumipat si Kerem sa mga tao. Sa oras na makita niya si Draven, naglagay siya ng isang malaki at kasiya siyang ngiti sa kanyang mukha. Isang kapitan ng pangkat ng seguridad ng gobernador ng lalawigan. Sa isang tingin lang ay nakilala na ni Draven si Kerem. Oo, Kerem ang pangalan ko. Nakangiting lumapit sa kanila si Kerem. Tiningnan niya ang sitwasyon at nagtanong. Mr. Draven, anong nangyayari? Nag-aaway ba kayo? Ngumisi si Draven. Ang isang tanga dito ay hindi pinansin at pinahiya ako. Tuturuan ko sana siya ng leksyon. Nang malinaw na ang pagkakakilanlan ni Kerem, mabilis na nagtanong si Dayan. Mr. Kerem, balita ko bawal ang labanan sa loob ng lugar ng kalakalan ng plaza na ito. Ito ay isang tuntunin na sinabi ng gobernador ng lalawigan, hindi ba? Siya ay umaasa na ang mga bagay ay hindi natataas. Kung tutuusin, magdudulot pa ito ng gulo kung mauuwi sila sa away. Kaya, umaasa siyang mapipigilan ni Kerem. Idinagdag ni Megan. Tama. Nagpaplano kaming magbayad para sa serbisyo ng escort para sa inyo na ay escort kami pabalik sa aming hotel. Samantala, mukhang problemado si Kerem. Kumunat ang noo niya at sinabing, oo, tama ka. Pagkatapos noon, wala na siyang choice kundi ang pag-aanan ang sitwasyon. Mr. Draven, sa tingin mo ba may magagawa ka sa akin? Hayaan itong matapos dito at magagawa mo ang anumang gusto mo sa labas ng plaza. Naka-duty ako ngayon. Tumawa ng malakas si Draven. Itong tanga dito ay hindi nagpaparamdam kahit na sinabi ko sa kanya na anak ako ng mayor. Bakit ko kailangang pakialam na ikaw ay nasa duty ngayon? Sa tingin mo ba may kapangyarihan kang humiling ng pabor sa akin? Kung sino ka lang sa tingin mo. Ha ha ha. Ang mukha ni Kerem ay patuloy na mukhang problemado. Pagkatapos nito, nagtanong siya sa paligid upang alamin kung ano ang nangyari. Nang magawa iyon, sinabi niya kay Severin. Hoy, sa sinabi nila, sa tingin ko ikaw ang may mali. Si Mr. Raikkonen ay isang second-grade medium-rank alchemist. Ang espiritual na halamang gamot ay magiging mas mahusay sa kamay ni Mr. Raikkonen. Sasayangin mo lang. Naiintindihan mo ba? At talagang handal ka ba para tanggihan ang alok ni Mr. Raikkonen kapag handa siyang ipagpalit ang 7 second-grade medium-rank spiritual herbs para dito? Ibigay ang espiritual na halamang gamot ngayon, humingi ng paumanhin kina Mr. Raikkonen at Mr. Draven ngayon, at iyon na lang.
Nagulat si Severin nang malaman niyang duwag talaga si Kerem. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, pareho pa rin ang desisyon ko. Sa akin na ito ngayon at hindi ko ibibigay. Sige. Kung ganoon, ginawa ko na ang lahat para matulungan ka. Malaya kayong gawin ang gusto ninyo. Wala na akong maitutulong kapag napakatigas ng ulo ninyo. Sa sandaling sinabi iyon, tumabi si Kerem na galit na galit. Hoy, maaari mong panatilihin ang espiritual na halamang gamot ngunit kailangan mong talunin ang aking mga bodyguard. Kung magagawa mo iyon, hahayaan kita. Nginisya ni Draven. Pero kung mabaygo kang gawin iyon, lahat ng nasa iyong special na singsing ay sa akin. Naiintindihan mo ba? Ito ay walang katotohanan. Isa kang malaking bully. Galit na bulalas ni Wendy. Ngumisi si Draven. Oo, binubuli ko siya. Anong gagawin mo dyan? Sa mundong ito, ang malalakas ang nagdidikta. Walang patas ang pakikitungo sa'yo. Kalokohan lang yan. Sir, gagawin ko ang karangalan. Hindi na nakapaghintay pa ang bodyguard na nakatayo kanina. Iniangat niya ang kanyang kamay gamit ang napakaraming espiritual na enerhiya, lumipat sa isang iglap kung nasaan si Severin, at sinuntok si Severin. Para maging bodyguard na nagpoprotekta kay Draven, dapat mataas ang kanyang attainment. Kaya, ang bodyguard ay isang level 3 warrior king. Siya ay nasa tuktok ng listahan ng pagiging pinakamalakas sa lungsod na may ganoong tagumpay. Napasinghap si Severin nang sinubukan siyang suntukin ng bodyguard. Iniangat niya ang kanyang kamay at sinuntok pabalik ang kamao ng bodyguard nang hindi nakakakuha ng anumang espiritual na enerhiya sa kanyang kamao. Lumikha ito ng malakas na tunog ng boom. Lumipad ang bodyguard dahil sa aftershock. Nang mapatatag niya ang kanyang katawan, naramdaman niya ang mainit na pakiramdam na dumampi sa kanyang lalamunan at samukan ng isang subo ng dugo. Oh, my God! Napakalakas niya. Paano niya maipapadala ang level 3 warrior king na lumipad palayo nang hindi gumagamit ng anumang espiritual na enerhiya? Huminga ang mga tao matapos makita ang resulta. Noong una, inakala nilang si Severin ang malas sa laban. Pagkatapos ng pag-atake na iyon, ang paraan ng pagtingin nila kay Severin ay ganap na mula sa dati. Sir, mataas ang kakayahan niya. Sa tingin ko, level 5 warrior king siya. Ang ulat ng bodyguard. Sa simula, umaasa siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at katapatan kay Draven. Hindi niya alam, kabaligtaran ang ginawa niya at nauwi sa pagiging payaso. Hayaan mo akong gawin ito. Sa wakas, ang pinakamalakas na manlalaban na dinala ni Draven ay tumayo na may masungit na mukha. Ang kanyang pangalan ay Lenore at siya ay isang elder ng Jules. Nang malapit na siya kay Severin ay nagpakawala siya ng malakas na puwersa ng pressure sa kinatatayuan ni Severin. Napakalakas nito kaya't maraming tao ang walang pagpipilian kundi ay back up ng ilang hakbang. Isang level 6 warrior king. Tumingin si Severin kay Lenore sa harap niya at ganoon din ang ginawa niya. Nagpalabas din siya ng malakas na puwersa ng pressure sa kanyang kalaban. Kalokohan. Bakit ang lakas ng telekinesis niya? Kaagad, nabigla si Lenore ng malakas na puwersa ng presyon. Matagal na panahon na rin simula noong naranasan niya ito. Hindi matiis ang impact na ipinataw sa kanya ni Severin at pakiramdam niya ay hindi niya kayang talunin si Severin. Iniangat niya ang kanyang kamao upang ilabas ang kanyang espiritual na enerhiya para mabawasan ang tensyon. Dapat isa rin siyang alchemist. Malakas ang telekinesis niya. Sa lahat ng ito, si Raikkonen ay kumikilos na makapangyarihan at pinakamataas. Gayunpaman, laking gulat niya na sa wakas ay may sinabi siya. Lumakad ng ilang hakbang si Lenore at sinuntok si Severin. Air Crushing Fist. Sa ngayon, alam na ng kalaban ni Severin kung gaano kalakas si Severin. Hindi siya nagpapigil at mabilis na gumamit ng teknik. Stone Crushing Fist. Ngumiti si Severin, itinaas ang kanyang kamao, at gumamit ng karaniwang pamamaraan. Hindi ba't sky technique ang air crushing fist? Bakit nag-counterattack ang lalaking iyon gamit ang basic fist technique? Nagulat ang isang lalaki nang makitang ginagamit ni Severin ang pinakapangunahing stone crushing fist para lumaban. Siguro wala siyang alam na mas mataas na grade technique. Ayon sa technique ranking, ang stone crushing fist ay isang soil technique.
Seryoso ba siyang gagamit ng soil technique para lumaban gamit ang sky technique? Ipinagpalagay ng isang matandang lalaki. Baka isa siyang rogue fighter. Nang walang anumang suporta mula sa sekta, wala siyang mapagkukunan upang matuto ng mga diskarte sa mas mataas na ranggo. Kahanga-hanga ang mga manlalaban mula sa Skystream City Mansion. Madali silang gumamit ng sky technique sa isang laban. Paano maihahambing ang soil technique sa sky technique? Ang ilang mga tao ay namangha kay Lenore. Nag-clash ang dalawang teknik. Pagkaraan ng isang segundo, nagulat ang lahat nang makita ang pamamaraan ni Lenore na agad na nawasak ni Severin. Nakapagtataka, sa natitirang kapangyarihan sa pamamaraan ni Severin, sinuntok niya ang dibdib ni Lenore. Imposible yan. Napuno ng takot ang mga mata ni Lenore at nabigla siya. Nang siya ay pinalipad sa himpapawid, samuka siya ng isang subo ng dugo. Mr. Lenore. Binigyan nito ng takot si Draven. Nagmamadali siyang lumapit at naabutan si Lenore para maiwasan ang pagbagsak ni Lenore sa lupa. Ito ay alinman sa mas malakas ang natamo niyang teknik o mas mataas ang natamo niyang tagumpay kaysa sa akin. Kung hindi, walang sense na matatalo ako. Nakakatakot ang mukha ni Lenore. Bagamat siya ang mas mahina sa iba pang mga elder, hindi siya masyadong malayo sa pagiging level 7 Warrior King. Nagulat na lang ito na matalo siya sa isang binata pagkatapos niyang gumamit ng sky technique. Oh, my God! Ibig sabihin ba nito ay level 7 Warrior King ang lalaking iyon? Nagulat din ang mga tao. Hindi katakataka na maaari siyang maging mayabang. Mas tumitindi ito. Gulat na sigaw ng isang pulutong. Mr. Draven, hayaan mo akong ipaalala sa iyo na sumasang-ayon ka na ang espiritual na halamang gamot ay pag-aari ko kung maaari kong talunin ang iyong mga tauhan. Sana ikaw ay isang tao ng iyong salita. Sabi ni Severin. Napaawang ang bibig ni Draven at madilim ang ekspresyon nito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang boses. Ako ang iyong master ng Jules. Siyempre, tutuperin ko ang aking salita. Tara na. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis sa eksena kasama ang kanyang mga tauhan. Pakiramdam niya ay napaharap lang siya at napahiya ng gusto na gusto niyang tumakas para walang makapagsabi ng kahihiyan na nararamdaman niya. Hoy, anak. Umalis ka na ngayon. Bagamat nanalo ka sa pagkakataong ito, natatakot ako na darating siya upang maghanap muli ng gulo. Noon lang, may isang matandang lalaki ang lumapit kay Severin at nagbigay ng payo. Tama siya. Si Draven Jol ay isang masama at walang prinsipyong tao. Hindi siya magpapakatatag hanggang sa tuluyang makaganti siya pagkatapos ng kahihiyan na dinanas niya. Sabi ng isang babae. Siguro level 7 Warrior King ka pero anak siya ng mayor. Napakamakapangyarihan ng ibang matatanda sa pamilya niya. Ang iba sa kanila ay level 8 na. Ganyan ba talaga sila kalakas? Agad na kumunot ang noo ni Severin. Ang Skystream City Mansion ay talagang naiiba at mas malakas kaysa sa iba. Ang iba pang mga mansyon mula sa ibang mga lungsod ay walang kapantay. Ito ay hindi isang sorpresa. Ang lungsod na ito ay ang pinakamalaking at pinakaabalang lungsod sa Skystream City. Makatuwiran na ang Jules ay napili upang maging Skystream City Mansion. Nagpatuloy ang babae. Nabalitaan ko na ang Jules ay may isang taong malakas na sumusuporta sa kanila. Kahit na ito ay napaka-normal sa karamihan ng mga first-tier na upper-class na pamilya, iba ang nasa likod ng Jules. Paano ito naiiba? Nagtataka na tanong ni Severin. Sumagot ang babae. Iyon lang ang narinig ko. Hindi ko rin alam ang detalye. Pero parang isang sekta na sumusuporta sa Jules. Hindi ito malaking sekta pero tiyak na mas malakas kaysa sa mga tagong pamilyang iyon. Nakikita ko. Naintindihan naman ni Severin. Salamat sa impormasyon. Hahaha. Ayos lang, walang anuman. Tumawa ang babae. Hindi lang ako makatiis na makita kung paano laging binubuli ni Draven ang iba dahil lang sa tingin niya ay higit siya. Ang katotohanan ay hindi pa siya nakakakilala ng kahit sinong may lakas ng loob na lumaban sa kanya hanggang sa nakilala kanya. At saka, ang sarap sa pakiramdam na nakikita siyang pinapahiya. Ngumiti si Severin at nagpatuloy sa pamimili sa Anti-Gang Flea Market kasama ang iba. Severin, bakit hindi tayo umalis sa lugar na ito?
Nag-aalala si Dayan na magdadala si Draven ng mas malalakas na mandirigma para hanapin sila. Ngumiti si Severin. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Gusto kong makita kung mayroon pang second grade high rank spiritual herbs na nagbebenta dito na angkop para sa aking resibo. Tumanggo si Dayan bilang pagsang-ayon matapos itong pag-isipan. Severin, salamat sa pagtulong sa akin. Napakagatlabi si Megan at sinabing. Pero medyo natatakot ako ngayon. Total, taga Skystream City Mansion sila. Alam kong mas malakas ka sa pinakamalakas nilang elder pero may sekta sila sa likod nila. Nagulat si Severin nang marinig na talagang nag-aalala si Megan para sa kanya. Natuwa siya at sinabing. Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Kalokohan. Hindi ako kailanman napahiya. Galit na galit ako. Sa pagkakataong iyon, sumakay na si Draven sa kanyang sasakyan. Iniangat niya ang kanyang kamao na may masamang ekspresyon. Gago ang lalaking iyon. Papatayin ko siya sa susunod na makita ko siya. Sir, hahayaan mo ba talaga? Tanong ni Lenore na nakakunot ang noo. Naikuyom ni Draven ang kanyang kamao. Sa tingin mo ba hihintayin niya tayo doon? Sa oras na tinipon na natin ang mga tauhan natin para bumalik doon, matagal na siyang wala. Kung talagang gusto niyang magtago, napakahirap na matunten siya sa malaking lungsod na ito. Sinabi ni Lenore. Paano kung magpadala tayo ng isang tao para sundan sila ngayon? Bago pa man magsalita si Draven, pinalo siya ni Raikan. Hindi magandang ideya. Napakalakas ng telekinesis ng lalaking iyon. Maliban na lang kung Warrior Emperor ang sumusunod sa kanya. Kung hindi, matutuklasan niya ang tao ng napakabilis. Baka papatayin niya ang taong iyon kapag nalaman niya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy siya. At saka, sinabi na namin sa kanya sa harap ng lahat na doon na matatapos. Hindi magiging maganda kung papatayin natin siya mamaya. Ang sinasabi lang ni Mr. Draven ay hindi isang lalaking tumutupad sa kanyang pangako. Tumanggo si Draven. Tama si Mr. Raikan. Sa tingin ko siya ay dapat na isang alchemist na may mataas na kakayahan at malakas na telekinesis. Sa tingin mo ba siya ay isang pangalawang gradong alchemist? Hindi pwede. Kumunat ang noo ni Lenore. Dapat napakatalino niya para maging second grade alchemist sa murang edad na ito. Pero kahit na siya, isa lang siyang low rank alchemist. Imposibleng medium rank na alchemist siya. Hindi. Sa edad na iyon. Imposible naman. At saka, wala akong narinig na bagong second grade alchemist sa bayan. Mukhang nag-aalala si Raikan. Sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang sarili na si Severin ay hindi maaaring maging isang alchemist na may mababang ranggo sa ikalawang baitang. Kung si Severin, hindi na siya magtatagal para malampasan si Raikan. Hindi ito isang bagay na gustong makita ni Raikan. Tumanggo si Draven. Hindi. Sa palagay ko ay hindi siya pangalawang baitang. Sa tingin ko siya ay isang alchemist na may mataas na ranggo sa unang baitang. May maririnig sana kami kung siya ay isang alchemist na may mababang ranggo sa ikalawang baitang sa lungsod. Gayunpaman, iba ang naisip ni Lenore. Sir, paano kung taga-ibang lugar siya? O baka naman sa county mansion siya nagtatrabaho? Hindi ba pwede? Ibig kong sabihin, pagdiriwang ng kaarawan ng province governor bukas. Ang daming tagalabas na pumapasok sa syudad nitong mga nakaraan. Naging nagtatampo ang mukha ni Raikan. Posible iyon. Hindi nagtagal, bumalik si Draven at ang iba pa sa kanyang tahanan, Skystream City Mansion. Pagdating niya sa bahay, nasabi ng kanyang ama na si Satchel na wala siya sa magandang mood. Kumunat ang noo ni Satchel. Draven, anong nangyayari? Mukhang bad mood ka. May nagpasaya ba sayo? Sumimangot si Draven at sumagot. Tatay. Pinahiya ako at si Mr. Raikan ng isang gaong iyon. Nagtampo ang mukha ni Satchel. Ang kanyang anak ay hindi kailanman nagdusa ng anumang mga pag-urong sa kanyang buhay. Naisip niya na mabuti para kay Draven na mapipigilan paminsan-minsan at makakatulong din ito sa kanyang anak na lamaking mas malakas. Gayunpaman, si Raikan ang pinakamahusay na alchemist sa kanilang pamilya. Dahil sa kanya, naging isa ang kanilang pamilya sa pinakamatatag na pamilya sa lungsod. Kaya, napakahalaga na walang sino man ang makakasira sa reputasyon ni Raikan.
Anong nangyari? Ganyan ba talaga katapang ang taong iyon para saktan si Mr. Raikan? Naikuyom ni Satchel ang kanyang mga kamao at may malungkot na ekspresyon. Lumapit si Lenore at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari sa umaga. Isang level 7 Warrior King. Napailing si Satchel at galit na sinabi. Ganyan na ba siya kayabang dahil lang sa level 7 Warrior King? Hindi ko akalain na hindi niya tayo nirerespeto at nasaktan ka pa. Nanghihingi siya ng gulo. Ang Grand Elder ay humakbang pasulong at sinabing, nasaan na sila, Ginoo? Dalhin mo kami at itutuwid ko siya. Kailangan nating bawiin ang dignidad ng Skystream City Mansion. Umiling si Draven at sinabing, siguro dapat na lang natin itong kalimutan, Grand Elder. Sa tingin mo ba maghihintay siya doon hanggang sa hinahanap natin siya? Malamang umalis na siya kasama ang kanyang grupo. May punto ka. Mapait na ngumiti ang lolo at sinabing muli. Kung gayon, paano natin ipadala ang ilan sa ating mga tao upang hanapin siya? Sigurado akong naaalala mo ang kanyang hitsura, hindi ba? Sinabi ni Draven. Ako, ngunit hindi tulad ng maaari kong iguhit ang isang larawan niya para sa inyo. Pagkatapos mag-isip-isip pa, idinagdag ni Draven. Sandali lang. May isang bagay sa kanya na namumukod tangi sa kanya sa karamihan ng iba pang mga lalaki. Maswerte siya sa mga babae, at palaging may grupo ng mga hotties sa paligid niya. Mapait na ngumiti ang Grand Elder at sinabing, hindi naman iyon masyadong makakatulong. Hindi ba't maraming mayayamang lalaki ang napapaligiran ng grupo ng magagandang babae sa lahat ng oras? Gayunpaman, umiling si Draven. Hindi. Iba siya. Super ganda ang mga babae niya. Hindi ko alam ang eksaktong bilang, pero mga 12 siguro sila. Mas maganda ang bawat isa sa kanila. Kalimutan mo na ito, sabi ni Satchel. Huwag na natin siyang hanapin. May iba pa tayong dapat harapin ngayon. Ilang mga kinatawan mula sa Stormy Moon Sect ang magpapadala ng kanilang mga tao upang mangolekta ng mga handog ngayon. Sumama agad ang ekspresyon ni Draven nang marinig niya iyon, at sinabi niya. Isang beses lang sila nagpapakita ng kanilang sarili sa isang taon kapag nangongolekta sila ng mga alay sa atin, at hindi na natin sila nakikita sa natitirang oras. Ano ang mga benepisyong naibigay nila sa atin sa ngayon? Sa tingin ko, sapat na ang ating lakas sa Skystream City kaya hindi na natin kailangan ang kanilang proteksyon. Umiling si Satchel. Ano ba ang sinasabi mo, Draven? Karamihan sa iba pang mga first-tier na pamilya ay may isang uri ng tagapagtaguyod, at ang sitwasyon ay magiging ganap na iba para sa atin kung wala ang proteksyon ng Stormy Moon Sect. Ano ang gagawin natin kung wala sila kung mapupunta tayo sa isang labanan ng kapangyarihan sa isang tiyak na puwersa at mabibigong ipagtanggol ang ating sarili laban sa kanila? Tumango ang lolo bilang pagsang-ayon. Tunay nga. Ang ilang mga bagay ay kailangang-kailangan, ngunit hindi madalas na ginagamit sa ilalim ng ordinaryong mga pangyayari. Ang parehong naaangkop sa Stormy Moon Sect. Ang pagkakaroon ng mga ito bilang isang tagapagtaguyod ay magkakaroon ng epekto sa pagpigil sa ibang mga puwersa. Napabuntong hininga si Draven. Nakakahiya na palagi nating binibigyan sila ng maraming first grade at second grade spiritual herbs. Nadudurog ang puso ko na ibigay ang ating mga mapagkukunan ng pagkamit ng ganoon lang. Huwag kang mag-alala, tiniyak sa amin ng pinuno ng sekta nila na tutulong sila sa amin kung makakaapekto ito sa anumang bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng aming pamilya. Nakangiting sabi ni Satchel. Higit pa rito, uunahin nila ang pagkuha ng mas promising na kabataan mula sa ating mga pamilya. Lumiwanag ang mga mata ni Draven nang marinig niya ito. Hindi ko alam ang tungkol sa mga benepisyong iyon. Ngayon ay mas katulad nito. Tumango si Satchel at nakangiting sinabi. Kanina, nagpadala ako ng sulat sa leader ng sekta nila at nagtanong tungkol sa mga pagkakataon mo. Ang sagot ko ay handa silang bigyan tayo ng lugar. Maaari kang sumama sa kanila pagkatapos nilang mag-alay ngayon at opisyal na maging disipulo ng Stormy Moon Sect. Lalong kinuyam ni Draven ang kanyang mga kamao nang marinig iyon. Napakagaling, tatay. Magiging disipulo rin ba ako? Tumango si Satchel. Siyempre. Ang pinuno ng sekta ay nagsabi na ng oo,
kaya ang ating mga handog sa paglipas ng mga taon ay hindi naging walang kabuluhan. Pagkatapos ay huminto siya saglit bago idinagdag. Maaaring mayroon kang magandang talento, Draven, ngunit ikaw ay level 5 Warrior King pa lang. Kapag nasali ka na sa Stormy Moon Sect, mapapansin mo na maraming mga disipulo ang may mas mataas na tagumpay kaysa sa iyo. Kapag nandoon ka na, kailangan mong magsanay ng mas mabuti at makapasok sa Warrior Emperor sa lalong madaling panahon na ikaw ay magiging isang Warrior Emperor powerhouse. Agad na hinawakan ni Draven ang kanyang mga kamay at seryosong sinabi. Gagawin ko ang iyong mga inaasahan, tatay. Nangangako akong magsasanay ng mabuti at tutulungan ang Jules na maging mas malakas. Hahaha. Napakasaya kong marinig iyon. Tumawa si Satchel. May dumating na isang lalaki at isang babae, sir. Galing daw sila sa Stormy Moon Sect. Tumakbo ang isang bodyguard at nag-anunsyo. Mabuti, nandito na sila. Tuwang-tuwa si Satchel, gayon din ang mga matatanda at si Draven. Sabi ng Grand Elder. Kakaiba iyan. Hindi ba sila laging kasama ang 5 o 6 tuwing naririto sila? Bakit 2 tao lang? Nakangiting sabi ni Satchel. Sinong nagmamalasakit kung gaano karaming tao ang ipinadala nila dito? Tara at batiin natin sila. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, may emosyon niyang sinabi. Ha! Ilang beses na rin simula noong una silang dumating para kunin ang mga alay natin, pero ngayong taon na siguro ang pinakamasaya ko sa pagbibigay ng mga handog na ito. Nakangiting sinabi ng pangalawang matanda. Iyan ay dahil pumunta sila rito para lamang tumanggap ng mga handog. Ano ang dapat ikatuwa? Iba na sa pagkakataong ito dahil ang iyong anak ay makakasunod sa kanila at maging isang alagad ng Stormy Moon Sect. Naglakad ang lahat sa malalaking hakbang na para bang natatakot silang malate. Pagdating nila sa gate, napansin nila ang isang lalaki at isang babae na naghihintay sa kanila doon. Hindi gaanong matanda ang dalawa at malamang ay nasa 20s pa lang. Ang lalaki ay medyo nasa ang mas mabigat na bahagi, habang ang babae, na ang nakakapreskong pinong karakter ay hindi katulad ng karamihan sa mga babae, nagpakita ng isang temperamental na pananaw na may medyo bihirang makitang kagandahan. Si Draven, bilang saya ng mayor ng Skystream City, ay nakakita ng hindi mabilang na mga kababaihan sa nakaraan. Gayunpaman, ang babaeng nasa harapan niya ay nagpaningning sa kanyang mga mata dahil type niya ito. Kayo ba ang mga disipulo ng Stormy Moon Sect? Mangyaring, pumasok ka. Humakbang si Satchel at agad silang pinapasok na may paggalang. Bahagyang ngumiti ang matabang lalaki, ibinaling ang mga palad, at agad na kumuha ng token. Sabi niya kay Satchel. Pareho kaming elite disciples mula sa Stormy Moon Sect. Si Sofia ito. Huwag kang magpapaloko sa itsura niya, hindi lang siya ang alagad namin, pati. Ahern. Tumikim si Sofia. Pinutol ni Sofia ang mga salita ng matabang lalaki. Bakit ang daldal mo, Fatso? Alam ng matabang lalaki na si Sofia ay mas mababait na tao, kaya ngumiti siya ng alanganin at hindi na nagsalita pa. Ako si Satchel Jol, pinuno ng pamilya. Ito ang aking anak na si Draven. Siya ay 20 taong gulang, at ang kanyang tagumpay ay umabot sa level 5 Warrior King. Ito ang aming Grand Elder, Ziglogger. Ito ang aming pangalawang Elder. Ipinakilala ni Satchel ang lahat sa 2 tao mula sa Stormy Moon Sect. Nang matapos ang pagpapakilala ay dinala niya silang lahat sa loob ng bahay. Ahem, pwede ko bang itanong kung saan nakatayo ang level 5 Warrior King tulad ni Mr. Draven sa disciple ranking ng Stormy Moon Sect? Tumulong ang Grand Elder na tanungin silang dalawa habang naglalakad papasok. Inutusan siya ni Satchel na tanungin sila tungkol dito. Naisip ni Satchel na medyo hindi nararapat na siya ang magtatanong ng ganoong klaseng tanong. Ngumiti ang matabang lalaki at sinabi. Sigurado akong alam ng lahat na may mga panlabas na disipulo, panloob na mga disipulo, at mga piling disipulo. Ang sinumang nagnanais na ma-recruit bilang isang disipulo ay dapat magkaroon ng pagkamit ng isang Warrior King. Ang mga wala sa antas na iyon ay hindi man lang ituring bilang isang panlabas na disipulo. Tumango si Satchel. Oo, oo. Ang Stormy Moon Sect ay prestihiyoso, at maliwanag na hindi makakasali ang mga mababa ang kakayahan.
Buong pagmamalaking tumango ang matabang lalaki at nagpatuloy. Higit pa rito, level 1 hanggang level 4 Warrior King lang ang tinatanggap bilang panlabas na disipulo. Si Mr. Draven ay level 5 Warrior King na ngayon, at dahil ang sekta namin ay napanatili ang isang napakahusay na relasyon sa pagitan ng magkabilang panig, natural lamang na siya ay maging isang panloob na disipulo. Napakagandang pakinggan. Pinahahalagahan namin ang kilos ng iyong pinuno. Si Satchel ay may maliwanag na tingin sa kanyang mga mata at naging mas nasasabik dahil dito. Natuwa rin si Draven, at hindi niya inaasahan na magiging panloob na disipulo siya pagkatapos sumama sa kanila. Naniniwala siya na makakatanggap siya ng napakagandang pagtrato sa sekta. Hihihi. Wala itong masyadong kinalaman sa pinuno ng sekta. Ang lahat ng kredito ay dahil sa iyong anak para sa pagkakaroon ng napakahusay na talento. Kung hindi pa sapat ang kanyang attainment level, tatanggapin lang sana siya bilang external disciple. Nakangiting sabi ng matabang lalaki. Biglang naisip ni Draven at nagpas siyang magtanong. Paano ka naging elite na disipulo? Dahil pareho kayong mga elite na disipulo, dapat pareho kayong may napakataas na antas ng pagkamit. Mas lalo pang nagmamalaki ang matabang lalaki habang sinasabi sa lahat. Kung gusto mong maging isang piling alagad, kailangan mo munang makalusot sa Warrior Emperor. Kahit level 9 Warrior King ay hindi sapat. Sana naging malinaw ako sa sarili ko. Pagkatapos ay sinabi ni Sofia na may mahinang ngiti. Nakakapasok lang ako sa level 1 Warrior Emperor ilang araw na ang nakakaraan at umabant sa isang elite disciple. Ang senior ko, si Meldrick, ay nakalusot na sa level 2 Warrior Emperor, kaya sa lohikal na pagsasalita, siya ang senior ko. Biglang nakaramdam ng hiya si Meldrick at sinabing, masyado kang magalang, Sofia. Pareho tayong mga disipulo. Matapos marinig iyon, nag-usap ang mga matatanda ng Jawless sa kanilang sarili hanggang sa wakas ay sinabi ng isa. Mainggit lang tayo sa mga maaaring maging Warrior Emperor. Siya nga pala, Miss Sofia, bakit kayong dalawa lang? Di ba palaging grupo kayo dati? Tanong ni Satchel pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pagkatapos ay sinabi ni Sofia. May kasama kaming apat, pero gusto nilang mag-sightseeing sandali bago pumunta dito. Napagpasyahan namin ni Meldrick na dumiretso dito. Siguradong alam ninyong lahat na bihira kaming magkaroon ng pagkakataon na maranasan ang normal na lipunan, kaya nagplano kaming magpahinga dito ng 2 o 3 araw at mamasyal sa lungsod bago bumalik. Para makapagpahinga lang. Tama. Hindi ko masabi ito ng mas mahusay, Sofia. Dadalhin kita sa pamamasyal mamaya sa gabi at tingnan ang ilan sa mga night market dito. Sa palagay ko marami tayong makikitang masasarap na pagkain doon. Palaging interesado si Meldrick kay Sofia, at ayaw niyang palampasin ang pagkakataong makasama ito ng mag-isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Sofia at sinabing, sabay tayong lumabas kasama ang 4 mamayang gabi. Mas magiging mas masigla sa ganoong paraan. Ay, syempre naman. Ilang beses umawang ang bibig ni Meldrick at ngumiti lang siya ng alanganin sa mga ito. Nang marinig iyon ni Draven ay agad siyang humakbang at nag-alok. Napakapamilyar ko sa lungsod at marami akong librerag oras sa aking mga kamay, kaya paano kung ipapakita ko sa iyo ang buong paligid ngayong gabi? Ngumiti kaagad si Sofia at gumagalang kay Draven. Kami ay magiging masaya na gawin mo iyon. Dahil ikaw ang aming junior brother mula ngayon, maaari mo akong tawaging senior sister mula ngayon. Lahat tayo ay kapwa-disipulo ngayon. Awkward na sinabi ni Draven. Hindi ba masyadong maaga pa? Wala pa akong disciple token ngayon. Tatawagan kita sa ganoong paraan kapag opisyal kung nakuha ang token. Sa tabi niya, mayabang na sinabi ni Meldrick. Hindi mo kailangang magpakumbaba. Ito ay siguradong na magiging alagad ka ng sekta namin, at walang magbabago nito. Konting panahon na lang hanggang sa maging junior ka na namin. Ako ay buong kabab ang loob na nagpapasalamat sa iyo, ang aking mabait na mga nakatatanda. Tuwang-tuwa si Draven. Agad siyang humakbang paarap at gumagalang. Ako na ang bahala sa iyo kapag formal na akong pumasok sa sekta. Hahaha. Sigurado yan. Pwede kang pumunta sa akin palagi kung may kailangan ka. Kung isa sa mga internal na disipulo ang nambubuli sa iyo, palagi mong banggitin ang pangalan ko sa kanila.
Malaki ang maitutulong nito, sigurado ako. Napangiti si Meldrick at may napakamapagpakumbaba na pagpapahayag. Nakaramdam siya ng kung anong kahijitan habang nakatayo siya sa harap ni Draven. Sobrang pinahahalagahan ko ito. Nagpasalamat ulit si Draven sa kanya. Sa ganitong paraan, maaari kang manatili sa villa na ito sa susunod na 2 araw. Inatasan ko na ang isang tao na maglinis nito bago ka dumating. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin anumang oras. Sasagutin ka rin ng mga katulong dito. Dinala silang dalawa ni Satchel sa isang villa at pinapasok sila habang pinangungunahan niya sila papunta sa villa. Masyado kang magalang, Mr. Satchel. Magkaibigan tayong lahat, hindi ba? Ipaalam sa amin kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mo ng tulong. Ikalulugod naming tumulong kung ito ay nasa abot ng aming makakaya. Magalang na sabi ni Sofia. Mr. Draven. Dumating si Mr. Wallert para tumambay sa iyo. Isang katulong ang tumakbo at tinawag si Draven. Kumunat ang noo ni Draven at sinabi sa katulong. Hindi mo ba nakikita na abala ako ngayon? Sabihin mo sa kanya na bumalik siya sa ibang araw. Kumunat ang noo ng katulong at sinabing. Nasa loob na siya ng mansion grounds. Gusto daw niyang makipag-inuman sa iyo dahil masama ang pakiramdam niya. Tamang-tama, pumasok si Walbert kasama ang ilang mga bodyguard nang magsimula ang lingkod sa kanyang hatol. Oy, Draven. Maganda ang relasyon ni Walbert kay Draven, kaya pinapasok niya ang sarili at sinundan ang katulong sa bahay. Pagkapasok niya sa silid, napagtanto niya na medyo may mali. Bukod sa alkalde, mayroon ding ilang matatanda, at 2 kabataan, isang lalaki at isang babae. Anong nangyayari, Draven? Nagtataka na tanong ni Walbert. Ngumiti si Draven at nagpakilala. Ang 2 kabataang ito ay ang aking mga nakatatanda mula sa Stormy Moon Sect. Sila ang mga elite na disipulo ng sekta, at pareho silang malalakas na warrior emperor. Wow! Bumilis ang tibok ng puso ni Walbert. Narinig na niya noon na ang Jols ay sinusuportahan ng isang partikular na sekta, ngunit ito ay isa lamang alingawngaw at hindi niya nakita ang mga tao mula sa sekta o alam kung aling sekta iyon. Nag-aalinlangan ang lahat kung may malakas na taga-suporta ang Jols, at hindi niya inaasahan na makakasama sila sa araw na iyon. Agad siyang humakbang ng 2 hakbang pasulong, bahagyang yumoko, at may paggalang na sinabi. Ako si Walbert Crenshaw, at ako ay mula sa isa sa mga first-tier na pamilya ng Skystream City. Pagbati. Matagal ko nang narinig na may mga powerhouse na tulad ng mga warrior emperor, ngunit hindi ko pa sila nakilala sa buong buhay ko. Tunay na isang karangalan para sa akin na makilala ang pinakamalakas na araw na ito. Si Walbert ay isang napakahusay na tao, at kailangan lang niya ng ilang mga pangungusap upang bigyan sina Meldrick at Sofia ng magandang salik na iyon. Hihihi. Masyado kang magalang. Madalas kaming busy sa pagsasanay, kaya normal lang na hindi kami bumaba ng bundok. Hindi naman madalas na may warrior emperor na nagpapakita sa lipunan. Bagamat si Meldrick ay punong-puno ng pakiramdam ng pagiging superior, nagpanggap pa rin siyang mahinhin habang sinasabi. Sa totoo lang, may ilang tao na nakarating sa warrior emperor sa aming sekta. Natural, palaging may mga taong mas malakas kaysa sa amin. Bakit hindi ka pumunta at makipag-inuman kay Walbert dahil niyaya ka na niyang lumabas? Maaari kang mag-shopping kasama iyong 2 nakatatanda sa dakong huli ng araw. Tiyak na pagod sila pagkatapos ng mahabang paglalakbay, kaya bakit hindi hayaan silang magpahinga sandali? Alam ni Satchel kung gaano kagaling si Walbert, at natakot siya na magkaroon siya ng mahabang pakikipag-usap sa 2 disipulo. Kung mangyayari iyon, ang mga Crenshaw ay maaaring makipag-ugnayan din sa Stormy Moon Sect. Dahil dito, nagpasya siyang paalisin sila. Oo, tatay. Bagamat medyo nagulat si Draven sa sandaling iyon, matalino siya para malaman kung ano ang implikasyon ng kanyang ama. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, magpahinga muna kayo, mga nakatatanda. Payagan mo akong magdahilan sa ngayon. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Walbert. Palihim siyang pinaalis ni Satchel, alam niyang gusto niyang manatili ng ilang panahon at magkaroon ng magandang relasyon sa mga disipulo ng Stormy Moon Sect.
Mas mabuti kung makukuha niya ang kanilang contact information. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nahanda si Satchel na bigyan siya ng pagkakataon at agad siyang pinaalis. Isang ideya ang kaagad na pumasok sa isip niya, at hindi niya maiwasang umiyak ng malakas. Ang araw ko ay naging isang kapahamakan, ngunit isa rin ito sa pinakamagagandang araw na naranasan ko. Gaya ng inaasahan, napukaw ng kanyang mukha ang pag-uusisa ni Meldrick, at ang huli ay agad na nagtanong. Ang iyong araw ay naging isang sakuna, ngunit isa rin ito sa pinakamagagandang araw mo. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Parang kinokontra mo ang iyong sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Walbert. Itinuturing kong magandang araw ngayon dahil maswerte akong nakilala ang dalawang warrior emperor. Pero kapahamakan dahil napatay ang babaeng gusto ko. Wala akong magagawa para ipaghiganti siya, at pakiramdam ko ay wala akong kakayahan.